Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ito pong yung lingkod, Rebrita A. Bautista ng CRC Maine, na inyo pong makakasama sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. At sa umaga pong ito, ang ating pong pagbubulayan ay matatagpuan sa Joshua chapter 10 verses 22 to 27 na may pamagat na The Execution of Canaanites King. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa umagang ito. Pangunahan mo pong yung lingkod, magyang bawat isang makikinig ay mapagpala din naman. Maunawaan namin ang mga salita mo at amin pong mapagbulayan at maipasapamuhay ang mga salitang aming natututunan. Thank you po, Holy Spirit, sa iyong gabay at patnubay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bigyan ko lang po ng konting background itong ating pag-aaral ngayong umaga. Dito po sa Joshua chapter 10 ay yung unang hari mo muna, si Adoni-Sedek na hari ng Jerusalem, ay nagsugo kay Oham na hari ng Hebron at kay Periam na hari ng Jamot at kay Japia na hari ng Lachish at kay Debir na hari ng Ijon, na ipinasasabi, sabi niya, samahan niyo ako dito, tulungan ako at saktan natin ang mga Gibeonites, sapagkat yung Gibeon ay isang malaking lugar yun at siguro na insecure sila sa pagtatagumpay na ginawa ni Joshua, kung kaya nagkaisa sila, nagtulong-tulong silang 5 hari nang sa ganon ay kalabanin si Joshua. Ngunit may kaparaanan ng Diyos at may instruction ng Panginoon na huwag matakot si Joshua at siya ay kumilos na ayon sa kalooban ng Diyos, at itong 5 hari na ito na nakipagsabuatan ay mapatay sila dun sa lungga na pinagtataguan nila, kasi nagtago itong mga 5 hari na ito. So bakit ba pinapapatay ng Lord kay Joshua yung mga haring ito? Sapagkat itong 5 ito ay nagkasundo na labanan ang God's people. Nagkaroon sila ng planong pag-atake sa Gibeon dahil ito yung alam nila na ang Gibeon ay nakipagkasundo ang Israel. So kapag sila ay nilabanan nila ito, ay tiyak ang iniisip nila ay lumaban sila na sila ay magtatagumpay. Ngunit nagkamali sila doon dahil ang paglaban sa mga lingkod ng Diyos ay isang pagpapakita lamang ng nilalaban nila ang Diyos dahil sila ay covenanted people. Sila ay mga tao na hindi na kontento sa kanilang kalalagayan. Ito yung mga insecure, hindi nila makita ang ginawa ng Diyos. Pangalawa, ito yung mga taong mga salbahe, no, wicked, na punong-puno ng idolatry sa kanilang puso. Kung kaya, ang parusa sa kanila sa paglaban sa Diyos ay execution, no, na walang sino mang makaka-escape sa justice ng Panginoon. Ngayon po, sa atin naman, mga mananampalataya, kung paano pinagtanggol ng Panginoon ang mga Israelites noon, ganun din tayo, na ang Diyos ang gagawa ng way upang sa ganun maipakita niya yung kanyang kapangyarihan at upang sa ganun maipagtanggol niya yung kanyang mga anak. So may 2 bagay na ginawa noon ng Panginoon na pagproteksyon sa pamamagitan ng hailstone. Ito po yung mga yelo, parang patak ng yelo imbis na ulan, mga patak ng yelong malalaki ito, at maraming Canaanites ang namatay. At sa pamamagitan nito, ang isa pang pagtatanggol na ginawa ng Diyos, ang araw at buwan ay pansamantalang huminto para ma-extend yung araw, para nang sa ganun ang mga Israelites ay magkaroon ng siguradong pagtatagumpay. So yung pagtatagumpay ay sigurado pagkasama mo si Lord. Malakas ang loob ni Joshua kasi sinabi ng Lord sa kanya na huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kayo ma-discourage, magpakalakas kayo, magpakatapang kayo, sabi ng Panginoon. Kaya si Joshua, pinanghawakan niya yung pangako ng Panginoon at nilabanan niya ang battle na ito kasama ang mga Israelites. So encouragement ito sa bawat isa na maharap sa mga battles ng buhay, umaharap sa mga pagsusubok, mga challenges, kung paano ang Panginoon ay nagtagumpay ang mga
mananampalataya noon. Ganon din po tayo ngayon. Nais pakita ng Diyos na hindi siya nagbabago. Kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya, nandyan siya palagi. Anumang battle ating pagdaanan, anumang problema ating hinaharap, nandyan siya palagi sa tabi ng Kanyang mga anak. At lagi naman, pag may kasamaan at may opposition, hindi sila mananaig dahil mananaig pa rin ang plano ng Diyos. Walang sino mang sabi nga, no one can thwart God's plan. At lagi nating tatandaan yung mga taong nagre-resist sa Panginoon, lumalaban sa Panginoon, laging may consequence at downfall. Sila rin ang napapahamak. Ngunit sa atin na sumusunod sa Panginoon, may God's protection na, may victory pa, lalo na yung nagtitiwala sa Kanya. Kaya kung paano noon gumanap ang Panginoon sa Israel, pinakita niya yung Kanyang kapangyarihan, pinakita niya yung mga miracle. Tayo rin ngayon kung paano nga sinabi, as Israel placed their feet on the necks of the kings. Yan, sabi. We too, tayo rin, by faith, no? Yung mga takot natin, struggle natin, ay sabi nga, the enemy under the authority of God's power. So, yung kapangyarihan ng kaaway, hindi yan mananaig dahil nasa atin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano yung dapat nating i-treasure dito sa pinag-aaralan natin? Hindi mananaig anumang kasamaan na nais gawin sa mga lingkod ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay gumagawa ng miraculous way para tayo ipagtanggol. Pangatlo, ipinapakita ng Diyos na siya ay magtatagumpay sa ating buhay if we obey and submit to Him. Kaya napakahalaga po ang ating puso ay nakatuon sa ating Panginoon, nagtitiwala, sumusunod, gumaganap sa nais niya sa ating buhay. Kaya salamat po sa umagang ito sa opportunity na maunawaan natin na ang mga nagmamahal sa Diyos, sinasamahan niya tayo, pinagtatagumpay. Hindi niya tayo hahayaan ni pababayaan man. Kaya tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Kami po ay minsan pa nagpapasalamat sa mga salita. Salamat po sa aming katuroan na pinagkaloob sa amin. At ganun din po sa lahat ng nakikinig at makikinig pa, iyo pong pagpalain. At ngayon po ay sinasama rin namin ang aming bansa na dumadaan sa maraming kaguluhan, kakaroon ng chaos. Pero alam namin na ang lahat na ito ay under your control. As we continue to obey and pray, kikilos po ang iyong kapangyarihan. Natubili namin sa iyo ang aming bansa dahil ikaw po ang nakakahipo sa puso ng lahat ng nasa pamahalaan. At sa araw-araw po namin ginagawang panalangin, alam po namin may himalang mangyayari. Kaya patuloy po na naniniwala kami sa iyong pagtatagumpay sa bansang Pilipinas. At minsan pa sa iyo po ang papuri, pagdakilat pa sa salamat. Salamat po sa aming natutunan sa umagang ito. At maraming salamat po sa lahat ng nakiisa, nanalangin, nakinig. Tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. At patuloy natin suportahan ang gawain ito at ibahagi natin ito pang sa ganon sila din ay makaunawa at maunawaan nila ang mga bagay na nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang tinapay mula sa langit ay isang instrumento ng Diyos upang tayo ay maging malaya at maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Bukas po muli ay sama-sama nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos na binibigay sa atin. At tayo ay magtatagumpay sa ating buhay. Minsan pa sa umagang ito, mapuri ang Diyos sa ating buhay at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Ito pong inyong kapatid, Rebrita Bautista, na nagsasabing, God bless everyone.